Tuloy ho tayo dyan sa nangyayaring mini trial na yan dyan sa Injustice Committee. Clarificatory question na ho ang ibabato nitong mga congressman na to sa kanilang bisita ngayong araw na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa ba. Ito na ho, pakinggan ho natin ang kanilang mga clarificatory question dyan sa mini trial na yan sa Injustice Committee. Gate! Clarificatory questions of the justice members. Yeah. Madam Chair. The Honorable Chua is recognized. Thank you, Madam Chair. Si Joel Madam una. Chair, since nandito na po yung ating ombudsman, Rekta kay Ombudsman. base po sa imbitasyon ng subpoena na itong committee, pwede po ba ako mag-proceed para sa aking clarificatory question? You may proceed, Pwede. Honorable Chua. Thank you, Opo ba? Madam Chair. Siguraduhin nyo, nag-ano kayo dyan ha? Nag-practice kayo ha? Mr. Ombudsman, kayo po ay naanyahan ngayong araw para makapagdala po ng salin ng ating Vice President base po sa aming para po makatulong sa amin sa determination of probable cause sa salin violation or sa ill-gotten wealth. O pwede ko po bang matanong kung dala po ninyo yung salin ng ating Vice President? Iyan. Magandang umaga po. Dala po namin ang mga salin na hinihingi po ng komite ayon sa subpoena duces tecum na inyong ibinigay sa amin. May we direct the committee secretary to receive the copy of the SALNs which are being submitted by the Office of the Ombudsman so that the same will form part of the records of our proceedings. Para namang wala pa sa inyo yan. Pa naman. Tagal lang nasa inyo ng mga salin ngayon eh. Pambira talaga to sila Bakulaw. Oo. Loloko na naman tayo. Ombudsman? Bago ho nagsimula ang ating pagdinig, ibinigay na po namin ang mga kopya ng subpoena. Ang mga kopya ng mga dokumentong hinihingi ng komite sa amin. The committee notes that the Ombudsman already submitted ahead of the commencement of this proceeding. Honorable Chua? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang ating ombudsman kasi base po dun sa paragraph 107 ng Sabalya complaint, ang ating pong Vice Presidente ay naging Vice Mayor ng Davao noong taong 2007 hanggang 2010. At siya rin po ay naging alkalde ng Davao mula 2010 hanggang 2013, 2016 hanggang 2019, at 2019 hanggang 2022. But I notice, Madam Chair, ang naibigay lamang sa ating mga dokumento dito ay mula 2016 hanggang 2024. Pwede ko po bang malaman nasaan po yung SALN nung taong 2007 hanggang 2015 nung ating pong Vice President ay Vice Mayor at Mayor ng Davao? Isang ano lang ho, no? Isang paglilinaw. Oh. Kasama ko po dito ang aming opisyal ng Ombudsman, si Attorney Karen Batu ng Central Records Division upang sumagot po sa mga tanong na partikular tungkol po sa mga dokumento sapagkat hindi ko po nakakikita itong mga dokumentong ito sapagkat iba po ang aking ginagawa sa Office of the Ombudsman. Naglulolo. Pari po, Diba ang ginagawa mo? Yung flood control, inatupag niya kayo. Palakpakan natin si Boy. Masipag. Basta huwag mong paalisin si Martin Romualdez, magkakasundo tayo dyan. Huwag mo lang paalisin. Okay lang yan. Gawin mo yung mga gusto. ipasa na po ang mikropono kay Attorney Karen Batu. We recognize Attorney Batu. Please answer the question. Good morning, Your Honor. Attorney Based po Bato. dun sa submission namin earlier before the proceedings, kasama po sa sinabit namin yung 2007 to 2012 SALN ng ating Vice President. May certification din po tayo na yung subpoena po kasi is from 2007 to 2013, 2016 to 2022. So yung 2015 po hindi po kasama sa mga
sinasabina sa Office of the Ombudsman. Ang kulang lang po sa mga sinubmit namin. Attorney Batu, if I may interrupt, kindly speak closer to the microphone. Sige po. Sorry po. Ulitin ko po, Ito naman kasi si Atty. Bato, bingi yan eh. Bingi yan si Luistro. Kailangan lapit mo para malakas. At para siyempre may kagat kung ano man ang sasabihin mo. Di ba? Oh, Your ano yan? Honor, Your Honor. Yan, ulitin mo, madam. Ulitin Meron mo. po kaming sinubmit 2007 to 2012. Yung pong mga SALN na yon came from our area office from the Mindanao. Kasi sila po yung repository or custodian ng SALN during the time na City Vice Mayor and Mayor po yung ating Vice President. So we requested pa po. So kasama po yun ngayon sa sinubmit namin. Nandun po yun sa submission namin before the proceedings. Okay, kasi meron lamang po ako dito is 2016 hanggang 2024. Ito naman kasing ombudsman, bakit hindi nyo dinala? Pambira, oh. Paano magiging ganap yung script kung hindi nyo dala-dala yung mga yan? Pambihira naman kayo. Kasama po yun sa binigay po namin sa COMSEC ngayon. Okay. Anyway, with that, siguro magsisimula na lang akong magtanong from 2016 to 2024 dahil yun lang ang meron akong... Ang problema nga dito mga kababayan, ang pagkakaalam natin, dapat ang mga dokumento mabibigay lang dyan, yan yung mga panahon na presidente, vice president, si VP Sara. Ba't pati yung mga taon na yan? Sorry. Kala ko kasi totoo ginagawa nila. Kala ko kasi totoo, sorry. Fishing expedition nga pala, sorry. Mini trial fishing expedition pala ginagawa nila. Sorry. record dito at hindi Ayun po sa naman, akin oo. na ibigay ng... Kayo maano? If I may interrupt, Honorable Chua. COMSEC, please be directed to provide copy of the SALN submitted by the OMB to the justice members. 1 And minute later recess. to the complainant and the respondent. Si committee secretary, aktibo. Ayos. Aktibo. Okay. May I proceed now, Madam Chair? Go. Proceed. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang ating kagalang-galang na ombudsman. Yan. Base po dito sa SALN na isinumiti po ninyo dito sa committee, maaari niyo po bang i-confirm na yung SALN po ng ating Vice President noong taong 2007, habang siya po ay Vice Mayor ng Davao, ay may declared net worth na 7.250,497,000. For the guidance of the justice members, the question is anchored on the 2016 SALN. So, 2007. 2007. 2007. COMSEC kindly flash the concerned SALN for the guidance of the members. 2007. Declared net worth. Your Honor, I will just read the content ng 2007 SALN ng ating Vice President. And it is stated here na ang kanyang net worth is 7,250,497. Okay, so kino-confirm po ninyo. Tama po. Yun po yung nakalagay dito Yes, sa SALN thank niya. you po. Can we flash the amount of net worth? There. 7,250,000. All right. So dito po sa 7,250,000 sa kanya pong SALN, magkano po yung kanyang dineklara na cash at saka cash deposit? Again, reading from the SALN submitted by the Vice President, yung cash on hand and bank niya for the year, various years acquired is 2 million. 2 million. Okay, thank you po. Doon po sa kanyang 2008, sabi po niya, ang declared net worth po ng ating Vice President at that time, Vice Mayor po siya,
noong 2008 is 18.493,616. Naku po, mayayari ho sila dito mga kababayan. Itong ginagawa nila na to, ano na ho ito, mga proving question. Yang ano ho na yan, ginagawa ho yan sa Senado. Yang anong pagtatanungan sa Senado ho ginagawa yan. Hindi ho dyan sa House of Representatives. Kaya kung mag-question na naman ho itong mga to, hindi ho tayo magtataka dyan. Tapos pagka na-question sila dyan sa Korte Suprema, mag-iiyakan na naman ho sila. 0.65. Tuloy Tama lang, tuloy. po ba to? Do you confirm this? Your Honor, based on the 2008 submitted SALN, the net worth of the Vice President then is 18,493,616.65. Okay. At magkakano naman po ang dineklara niyang cash at cash deposit po sa kanyang SALN noong 2008? Bagalan nyo lang yung pagka-question and answer portion. Yeah, bagalan nyo lang. Ang declaration po niya dito sa kanyang 2008 SALN is 2 million din po, Your Honor. 2 million na cash. Salamat po. Punta po tayo sa kanyang SALN noong 2009 habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. May declared net worth po siya na 18,821,264.65. Tama po ba? Please flash 2009 SALN. Your Honor, again, reading from the 2009 submitted SALN of the Vice President, ang kanyang net worth then is 18,281,264.65. Ay, establish yun nila from 2019 to 2024, from 18 million, naging 88 million. Alin mali doon? Ano, gusto nyo pagka kayo lang maging milyonaryo? Anak ng tokwa. Yung yung progression yung yung paglaki ng pera sa network ni BP Sara, hindi naman hindi naman napakabilis. From 2009, 18 million. From 2024, doon pa lang ho mag-88 million. Ilang taon nakalipas? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mahina sa math si PH, naloko na. 20 years. 14 years. Sorry. Ay na tayo dyan 14 years. Anak ng toko, 10 taon. Bago naging gano'n ang network ni VP Sara. Ay, ano naman ho yung mga yan yung asawa niya negosyante. Wala ho sa politika yan. Ang inaatupag niya kung paano bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Yun. Ngayon, kung lumaki ng gano'n, anak ng toko, 88 million, kini-question nyo. Pambira, mga walang yan talaga itong mga to. Yung mali, isa't kalahating maleta lang yan, 88 million. Ano pa? 18 million? 281,264.65. At 281, sorry. Okay. At magkakano naman po ang kanyang dineclare na cash at cash deposit po dito? Based on the submission of the Vice President, the cash on hand bank was 2,800,000 po. 2,800,000. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa 2010 na SALN ng ating Vice President habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. Meron po ditong nakadeclared na net worth na 16,242,886.65. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, again, based on the submission of the 2010 SALN by the Vice President, her net worth then was 16,242,886.65. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung halaga na idineklara niya na cash at cash deposit po sa kanyang SALN noong 2010 SALN? Based on her submission, the cash on hand bank during the time was 3,661,622. Alright, maraming salamat po.
Dumako naman po tayo sa 2011 na SALN po ng ating Vice President habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. May declared net worth po siya na 14,271,148.45. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, reading from the from the 2011 SALN submitted by the Vice President, her net worth then was declared as 14,271,148.46. At magkano naman po ang halaga ng kanya na dineklara po niyang cash at cash deposit sa kanya pong SALN noong 2011? The declared cash on hand bank for the 2011 SALN was 3,931,125.80. Okay. Dumako naman po tayo sa kanyang 2012 na SALN habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. Meron po siya ditong declared net worth na 22,116,101.93. Kinukumpirma po ba ninyo to? Again, Your Honor, reading from the submitted 2012 SALN of the Vice President, her declared net worth was 22,116,101.93. At magkano po yung kanyang dineklarang cash at cash deposit po sa nasabing taon, 2012? Your Honor, yung declared cash on hand bank niya for the 2012 SALN was 4,320,532. Okay, maraming salamat po. Pumunta naman po tayo sa kanyang 2016 SALN habang siya po ay alkalde po ng Davao. Dito po meron po siyang declared net worth nilang mag-asawa, no? 34,895,997. Ito po ba kinukumpirma ninyo? 34 million. Again, Your Honor, reading from the submitted SALN, 2016 SALN by the Vice President, ang nakalagay po dito na net worth niya is 34,895,997. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung kanyang dineklara na cash? Yung cash on hand, doon ho titirahin si BP Sara. Abangan nyo ho mga kababayan, nakita na ho natin ang post na yung cash on hand noong 2019, 2020, 2021, 2024, 2023, 2024, doon ho siya walang cash on hand. Mamalay nyo ba, walang cash on hand talaga si BP Sara noon. At cash deposit sa kanyang 2016 SALN. Oh. Dito po sa kanyang 2016 SALN, ang nakalagay po na cash on hand bank, 3,750,760. Maraming 3 salamat million. po. Dumako naman po tayo sa kanyang 2017 SALN. Habang siya po ay alkalde ng Davao City, sabi po sa kanyang SALN, siya po ay nagdeklara ng 44,828,759. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, reading from the submitted 2017 SALN of the Vice President, her net worth then was 44,828,759. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung kanyang declared cash at cash deposit noong taong 2017? Yan, 2017. Based on her submission, Your Honor, the cash on hand 70 na. and bank was Ang declared tagal naman, napupunta lang naman natin 2019, 2020, 2021, 2022 hanggang to be 2024. 6,368,596. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa kanyang 2018 Yan, 2018. SALN. Oh. Habang siya po ay alkalde po ng Davao City. Tama po ba na ang declared net worth po nilang mag-asawa ay 49,699,728? Kino-confirm po ba ninyo to?
Your Honor, again, I'm reading from the 2018 submission, SALN submission of the Vice President. Ang kanya pong declared net worth then was 49,699,728. At magkakano man po dyan yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2018? Based on her submission, Your Honor, ang declared cash po niya was 3,795,000. All right. Dumako naman po tayo sa kanyang 2019 Yan. SALN habang Yan, siya yan, po yan, ay yan. alkalde po ng Davao City. Ayan. kanya- Yan ang pinakaabangan nitong si ano eh. Ito si Joel Chua. Okay. Ang declared net worth nilang mag-asawa ay 55,613,051. Tama po ba to? Do you confirm this? Your Honor, I'm reading the 2019 SALN submitted by the Vice President, and it is stated here that her net worth for then was 55,613,051 po. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2019? Nako, yan ang inaabangan ni Joel Chua. Oh, no, cash on hand, naubos eh, naubos yung cash on hand. Oh. Si Madam, kunyari hindi niya alam na wala. Kunyari, parang medyo dramatic, di ba? Your Honor, based po dito sa submission niya ng 2019 SALN, wala po nakadeclare na cash on hand. Wala or po, bank. walang cash or cash deposit na diniklara? Cash on hand, nakalagay doon. Oh. 2019. Tignan po ninyo na maigi. Oh, tingnan niyo maigi. Your Honor, after checking it again, wala po nakalagay na Alright. cash on hand. Wala pong cash on hand. Dumako po tayo sa kanyang 2020 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Meron po siyang dineclare na net worth nilang mag-asawa, 56,580,000. Tuloy-tuloy lang ho ang fishing expedition. Yan ho ang fishing expedition. Yan ho ang Injustice Committee. Palakpakan. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ngayon, pagka na-declare ang unconstitutional, yung impeachment na yan, o mag-iiyakan na naman kayo. Ayaw nyo pa, pwede nyo naman ilabas siya sa Senado. Wala namang kukontra sa inyo. Bakit dyan sa House of Representatives? Para kontrolado nyo ang naratibo. Sa Senado kasi, malayang makakapagpaliwanag si BP. Diyan hindi. Patatapusin mo ng mga ika nga, walang objection dyan. 3,735.01. Kinokonfirma po ba ninyo to? Your Honor, again, reading from the submitted 2020 SALN of the Vice President, ang declared net worth po niyan at the time was 56,583,735.1. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2020? Your Honor, based on this 2020 SALN, wala pong nakadeclare na cash on hand or cash deposit ang Vice Wala rin President. pong cash tsaka cash deposit. Yes, Your Honor. Okay. Paki-double check po ninyo. Wala yan. Wag na i-double check, alam nyo naman eh. Script yan eh. Your Honor, after checking it, we can confirm na wala po nakalagay na cash on hand or deposit declared sa 2020 SALN of the Vice President. Okay, thank you po. Punta po tayo sa kanyang 2021 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa po dito ay 65,308,841. Tama po ba? Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, again, I'm reading the
2021 SALN submitted by the Vice President at ang declared net worth po niya was 65,308,841. At magkakano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit sa kanyang SALN noong 2021? Your Honor, based on the 2021 submitted SALN of the Vice President, wala pong declared cash on hand or bank deposits. So 3 taon na po na wala siyang declared, 19, 20, 21, tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor. Okay, thank you. Dumako naman po tayo sa kanyang 2022 na SALN habang siya po ay Vice President. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa ay 71,058,841. Tama po ba? Do you confirm this? Your Honor, again, I'm reading the 2022 SALN submitted by the Vice President at ang kanyang declared net worth for that year was 71,058,841. At magkano po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2022? Wala po. Wala po. Your Honor, based on the 2022 SALN submitted by the Vice President, wala po nakadeclare na na cash on hand or bank deposits. Sayang, saan sa impeachment court linabas yan, no? Siguraduhin po ninyo, baka namamalikmata lang po kayo. Give us a few seconds, Your Honor. Na ba ito? Your Honor, based on our second look for this SALN, wala din po talaga nakalagay na cash on hand or bank deposit. Okay, so pupunta po tayo sa 2023. Yan. Dito po, meron pong sa kanyang SALN, meron po siyang declared net worth nilang mag-asawa, no? 77,508,841. Do you confirm this? Your Honor, based on the submitted 2023 SALN of the Vice President, ang nakalagay po na net worth niya for that year was 77,508,841. At magkakano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2023? Your Honor, based on the 2023 SALN submission by the Vice President, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits declared. So sa 2023, wala pa rin po. Wala po, Your Honor. Okay. So, punta na po tayo sa kanyang declared SALN for the year 2024. Ang sabi po dito, meron po siyang declared net worth na 88,512,370.22. Tama po ba to? Your Honor, based on the 2024 SALN submitted by the Vice President, the declared net worth then was 88,512,370.22. At magkakano po yung kanyang cash deposit? Declared cash at saka cash deposit noong taong 2024. Tagal naman ni ate, alam naman niya na wala eh. Para maging dramatic yung fishing expedition. Ayun naman. Oh.
Your Honor, reading from the 2024 SALN of the Vice President, wala po naka-declared na cash on hand or bank deposit for that year. Wala pa rin po. Yes, Your Honor. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Eh di wow. Eh di wow. kung sa impeachment court nyo pinalabas yan, eh medyo mas mabigat. Eh dyan, eh di wow na lang ala. Pambihira talaga tong si ano. Thank you po, Madam Chair. Oh. Thank you, Honorable Chua. Any other member who wish to raise? Ano yun lang ang impeachment? Yun lang, yung walang, hindi niya pag-declare ng cash, impeachable na yung kagad. Akala ko pa meron siyang bilyon-bilyon. Pambihira naman, parang hindi naman totoo yung sinasabi ni ano. Nitong si Ridon. Lumabas yung salin. Ano laman ng salin? Ano laman ng salin? May bilyon. Pambihira, oo. Sinungaling. Clarificatory questions to the Ombudsman. Any other member? Madam Chair, The Honorable Barbers is recognized. good morning, Honorable Ombudsman Remulla. Gusto ko po lamang humingi ng clarification sa inyong tanggapan. Yan. Ito, nagpapaka-teenager to eh. Madam, wala na ho, tapos na ho yung panahon na yan sa mukha nyo. Ano na to? Bitch, ba't pinapakialaman mo? Nakakaramdam ako ng kilabot sa katawan eh. Pag nakikita ko na pink yung lipstick. Pang ano yan, pang high school yan, madam ha? Gurang na ho kayo. Huwag na ho, please. Napakasagwan tignan. Congressman pa naman kayo. Tapos nakakulay pink kayong lipstick. Kasi dapat pag kami iniidad ka na ganyan, medyo ika nga iayon mo na sa lugar yung pormahan mo. Anak ng tokwa, bakit nakapig ka para pag nakita ka ni Barbers, anak ng tokwa. Pig. Based po sa SALN ng taong 2007, si VP Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio ay mayroon pong business interest and financial connection sa mga sumusunod. 1. Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, City Hall King Chow Foods Corporation. Kinukumpirma nyo ba ito? Si Attorney Karen Bato po yung pwede sumagot. Yes, salamat. Thank you. Attorney Bato is recognized. Good morning, Your Honor. Again, reading from the 2007. May we interrupt Attorney Bato? We just like to extend our thanks to Ombudsman Boying Remulla for showing utmost respect to the impeachment process. Thank you for being here. He is soliciting our excuse because of Anak ng tokwa, wala pang nasabi si Remulla, pinapaalis nyo na. Anak ng Petro ng Garawa, walang kwenta. huge amount of work he has to attend to. So with the indulgence of the members, we're excusing Ombudsman Boying Remulla. Maraming salamat po. Hindi pinansin si Treleleng. Hindi man lamang pinansin ni Boying Remulla si Treleleng, pambihira. Oh. Hindi man lamang pinansin ni Boying Remulla si Treleleng. Oh, ay nako, hindi man lamang sinulyapan.
Puro kasi kabalbal rin si Trililig. Alam kasi ni Boying Remulla na walang kwenta yan si Trililig. Wala, alis na. Lalabas na si Boying. Magmamano lahat kay Boying. Ombudsman yan, magmano kayo dyan. Alam niya kayo. We did not suspend. So, may we request Attorney Batu to address the questions of the Honorable Barbers. Good morning, Your Honor. Again, reading from the 2007 SALN submitted by the Vice President, the business interest and financial connections declared then was the Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, and City Hall King Chow Foods Corporation. May we flash the concerned SALN? What year is this, Honorable Barbers? Now, 2008. 2008. Sa susunod na maglalabas tayo ng SALN ha. Gusto ko yung SALN na ni Barbers ang ano natin. Gusto kong makita kung ano yung mga business ni Barbers, kung saan sila naka-invest, di ba? Excited na ho tayo dyan, sa totoo lang. Sa susunod na administrasyon, magkakakalkalan. Marami-rami ho tayong SALN na sisilipin. Okay. Oo. Now 2008. The focus is on the list of companies. Yes. Okay. Okay. Based naman po sa SALN ng taong 2008, si VP Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manes Carpio ay mayroong business interest and financial connection sa mga sumusunod. 1. Davao Emerging Taipan Corporation. 2. Davao Bounty Times Food Corporation. 3. City Hall King Chow Foods Corporation. Kinukumpirma niyo ba ito? Your Honor, reading from the 2008 submitted SALN of the Vice President, ang mga financial connections and business interests declared therein were Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, and City Hall King Chow Foods Corporation. Salamat po. Based naman po sa SALN ng taong 2009, si VP Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio ay mayroong business interest and financial connection sa mga sumusunod. Ang baboy nito mga to. Makakarma din kayo ang sasama ng ugali nyo. Kala nyo ha, makakarma din kayo, lalo na to nakapink na to, makakarma din kayo. Dalawa naman ang karma, good karma at bad karma eh. Ngayon kung anong aabot sa inyo dyan sa mga kabalbalan nyo na yan, makakarma din kayo, kala nyo. 1. Davao... Kasama na ugali nyo, kayo ni kapirasong bahagi ng salin nyo, di nyo mapalabas-labas sa media, pati itong mga pribadong detalye. Ano ho yan mga kababayan? Government official si VP Sara. Pero bakit siya lang? Bakit siya lang ang tinitingnan natin na salin ngayong mga panahon na to? Bakit hindi natin tingnan yung salin? Yung mga inaakusahan na tumanggap na sa damukal na pera sa mga maanumalyang flood control project. Ang labo ho nito mga kababayan, makakala nyo. Emerging Taipan Corporation. 2. Davao Bounty Times Food Corporation. And 3. City Hall King Chow's Food Corporation. Ulit-ulit naman itong nagpapaka-teenager na gurang na to. Lang yan. Kinukumpirma nyo ba ito? Your Honor, based on the 2009 submitted SALN of the Vice President, the declared business interests and financial connections were the following: Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, City Hall King Chow Foods Corporation. Salamat po. Based naman po sa SALN ng taong 2010, si VP Duterte at ang kanyang asawa si Attorney Mans Carpio ay mayroon business interest and financial connection sa mga sumusunod. 1. Davao Emerging Taipan Corporation. 2. Davao Bounty Times Food Corporation. 3. City Hall King Chow's Foods Corporation. 4. SGT Fortune House Corporation. And number 5, CYKT Inc.
Kinukumpirma niyo ba ito? Your Honor, I'm reading from the 2010 submitted SALN of the Vice President, and the declared business interests and financial connections for that year were the following: Davao Emerging Taipan Corporation, Paulit-ulit. Ano ba yan? Davao Bounty Times Food Corporation, City Hall King Chow Foods Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, and CYKT Incorporated. Salamat po. Based naman po sa SALN ng taong 2011, si VP Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio ay mayroon ding business interest and financial connection sa mga sumusunod na negosyo. Number 1, Davao Emerging Taipan Corporation. Number 2, Davao Bounty Times Food Corporation. 3, City Hall King Chow Foods Corporation. 4, SGT Fortune House Corporation. 5, CYKT.Inc. And number 6, Zelta Matiem Salon. Number 7, 3 Kids Inc. Kinukumpirma niyo ba ito? Based on the 2011 SALN submitted by the Vice President, Your Honor, the following were the declared business interests and financial connections. Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, City Hall King Chow Foods Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, CYKT Incorporated, and Celta Matiem Salon. Salamat po. Sa taong 2016, based naman ho sa SALN ni VP Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio, ay mayroong business interest and financial connection sa mga sumusunod na negosyo. Number 1, Davao New Royal Taipan Corporation. Number 2, Davao Bounty Times Food Corporation. 3, Metro City Chow Foods Corporation. 4, Times Square B Foods Corporation. 5, SGT Fortune House Corporation. 6, CYKT Inc. 7, 3 Kids Inc. Tracking Services Inc. And number 8, Zelta Matiem Salon. Tama po ba? Your Honor, I'm reading from the 2016 submitted SALN of the Vice President, and the declared business interests and financial connection for that year were the following: Davao New Royal Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Times Square B Foods Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, CYKT Inc., 3 Kids Inc. Tracking Services, and Celta Matiem Salon. Salamat po. And base naman po sa SALN ng taong 2017, si VP Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio ay mayroon din hong business interest and financial connections sa mga sumusunod na kumpanya. 1, Davao New Royal Taipan Corporation. 2, Davao Bounty Times Food Corporation. 3, Metro City Chow Foods Corporation. 4, Times Square B Foods Corporation. Partida, kakasubmit lang ho niyan ha. Pero nakahanda na yung mga itatanong nitong si Bernadette Barbers, di ba? Oo. Mga loka-loka itong mga to eh, di ba? Pabira, kakasubmit pa lang pero yung mga handa na, yung mga question, follow-up question, slideshow. 5, CYKT Inc. And 6, Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Inc. Tama po ba? Your Honor, again, I'm reading from the 2017 SALN submitted by the Vice President. Ito po yung kanyang mga declared business interests and financial connections. Davao New Royal Taipan Corp., Davao Bounty Times Food Corporation, Metro City Chow Foods Corp., Times Square B Foods Corp., CYKT Inc., Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Inc.
Maraming salamat po. Based naman po sa SALN ng taong 2018, si VP Duterte ay mayroong business interest and financial connection sa mga negosyong sumusunod na mga kumpanya. 1. Davao New Royal Taipan Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, 3. Times Square B Foods Corporation, and 4. Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. Kinukumpirma niyo po ba ito? Your Honor, base po dito sa sinumiting SALN ng ating Vice Presidente noong 2018, ang kanyang mga diniklarang business interest and financial connection ay ang Davao New Royal Taipan Corp., Metro City Chow Foods Corp., Times Square B Foods Corp., Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. Salamat po. Based naman po sa SALN ng taong 2019, si VP Duterte ay mayroong business interest and financial connection sa mga sumusunod na kumpanya. 1. Davao New Royal Taipan Corporation. 2. Metro City Chow Foods Corporation. 3. Times Square B Foods Corporation. And 4. Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. Ito po ba ay kinukumpirma ninyo? Your Honor, based on the 2019 submitted SALN of the Vice President, here are the business interests and financial connections declared for that year. Davao New Royal Taipan Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Paulit-ulit naman itong si Bernadette, walang kwenta yung mga tanong niya. Times Square B Foods Corporation, Tapang at Akala ko pa naman makakakita na ako ng bilyones sa SALN ni VP Sara. Ngayon pala, wala naman ho palang bilyones. 88 million lang. Pambihirang yan. Di ba? Bakit hindi nagre-reflect yung 125 million dyan sa ano na yan? Diyan sa SALN na yan. Gusto kong makita yung 125 million. Yung pinaparatang sa kanya ng 125 million, yung SALN niya, yung network niya, hindi man lang partida, mag-asawa na ho sila dyan, ha? Hindi man lamang lumampas doon sa 125 million. Paano tayo maniniwala dyan? at Malasakit Alliance for the Aloko nyo Philippines, talaga Inc. dyan, oo. Salamat po. Punta naman po tayo sa taong 2020. Si VP Duterte ay mayroong business interest and financial connection sa mga sumusunod na kumpanya. 1. Davao New Royal Taipan Corporation. 2. Metro City Chow Foods Corporation. 3. Times Square B Foods Corporation. And 4. Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Ulit-ulit? Inc. Your Honor, Walang based kwenta. on the 2020 submitted SALN of the Vice President, the following are the declared business interests and financial connections. Davao New Royal Taipan Corp., Metro City Chow Foods Corp., Times Square Beef Foods Corp., Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. Dito naman po tayo sa SALN niya sa taong 2021. Si VP Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio ay mayroon pong business interest and financial connection sa mga sumusunod na mga kumpanya. 1. Davao New Royal Taipan Corporation. 2. Metro City Chow Foods Corporation. 3. Times Square B Foods Corporation. 4. Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. 5. Carpio Duterte Lawyers. 6. Kale 88 Foods Corporation. 7. 888 Bistro. And number 8, Mandayao Fisheries, Inc. May we just request for a confirmation? No need to read again. Kaya nga, paulit-ulit naman itong si nagsasawa yung mga kababayan. Nawawala ng viewers ang hearing. Anak ng toko, kanina 50,000 yan, ngayon 11,000 na lang. Ito kasing si Bernadette, para naman tanga na ulit-ulitin mo lahat. Natural, kung naka-invest sila ngayong taon na to, alangan na mag-divest sila kung kumikita sila. Umangat yung SALN nila, umangat yung network nila, malamang sa mga business na yan. Ang hirap dito, wala kang business, anak ng toka, biglang tataas ang network mo. May problema ho tayo doon, mga kababayan. Kaso base sa ating nakikita, lihitin mo yung paglago ng network ng mag-asawang Duterte.
base sa binabanggit na mga business itong nagpapaka-teenager na congressman na to, legal ho mga kababayan. Marami talaga silang business. Pira. Okay, Your Honor, we can confirm from the submitted SALN of the Vice President Gagalit for the mo ako, 2021 that those mentioned by the Honorable Congresswoman were the declared business interests and financial connections for the 2021. Okay, salamat po. Bale, 8 ho yun, ano? Based naman po sa SALN ni VP Duterte nung taong 2022 at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio ay mayroon din pong business interest and financial connections silang mag-asawa sa mga sumusunod na kumpanya. 1. Davao New Royal Taipan Corporation. 2. Metro City Chow Foods Corporation. Ulit-ulit. 3. Times Square B Foods Corporation. 4. Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. 5. Carpio Duterte Lawyers. 6. Kale 88 Foods Corporation. 7. 888 Bistro. And number 8, Madayaw Fisheries, Inc. Bali, 8 po. Your Honor, based on the 2022 SALN of the Vice President, we can confirm that those you mentioned Yun din ho at yun eh. Yung business nila nung mga naunang panahon, yun pa rin. Kung saan sila naka-invest. Kumikita yung mga business, lumalago network nila, hindi. Yan na nga ba sinasabi natin? Sasabog hulat sa pagmumukha nitong mga walang yung congressman na to, yung mga aligasyon nila na may problema sa SALN ni VP Sara. Wala akong problema sa SALN niya. Lihitimo yung mga business nila, walang flood control. Hindi ho sila kontraktor ng mga government infrastructure project. Hindi ho sila ganon. were those business interests and financial connections declared therein. Salamat po. Sa taong 2023, sa SALN ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, may nakadeclare po ng mga business interest and financial connection sa mga sumusunod na mga negosyo. 1. Metro City Chow Foods Corporation. 2. Kumikita Davao eh. New Royal Taipan Corporation. Nakita niyo ho mga kababayan? 3. Times Square B Foods Corporation. Nakita niyo ho mga kababayan, yung mga business yun nung paulit-ulit nating naririnig. Wala ho tayong naririnig na construction dito. Wala akong flood control dito. Wala ho silang ganon. 4. Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc. 5. Carpio Duterte Lawyers. 6. 888 Bistro. 7. Kale 88 Foods Corporation. Number 8. Madayaw Fisheries, Inc. Number 9. Mati City Ice Plant and Cold Storage, Inc. Number 10, Amyanan Shores, Inc. And 11, Geometry Security and Investigation Agency, Inc. Your Honor, again, basing on the 2023 submitted SALN of the Vice President, we can confirm that those you mentioned were the business interests and financial connections declared therein. Salamat po. Salamat po. Ngayon pong sa taon pong 2024, ang SALN ni VP Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio ay mayroon din pong business interest and financial connection sa mga sumusunod po na kumpanya. 1. Metro City Chow Foods Corporation. 2. GenCorp Industries, Inc. 3. Carpio Lawyers. Ayun na nga mga kababayan, tatapusin na ba natin? Teka lang check lang ho natin kung patapos na rin tong ang haba naman ito Barbers. Tapusin na natin si Barbers. 4. Dahil pagkatapos unahan nito si Barbers, isusunod natin yung pag-snub nitong si Boying Remulla dito kay dito kay Trililing. Bistro. 5. Kale 88 Foods Corporation. 6. Madayaw Fisheries Corporation. 7. Mati City Ice Plant and Cold Storage, Inc. 8. Amyanan Shores, Inc.
9, Geometry Security and Investigation Agency, Inc. And 10, Cable Tow 88 Shipping and Marine Services, Inc. Kinukupirma niyo po ba ito? Your Honor, reading from the 2024 submitted SALN of the Vice President, we can confirm that those 10 business interests and financial connections that you have read were declared by the Vice President in her 2024 SALN. Salamat po. So, tama po ba na base sa mga SALN ni VP Duterte at ni Attorney Mans Carpio ay kada taon ang mga business interest nila ay dumadami? Anong problema doon? May problema ba doon? Bakit kayo lang mga congressman na may karapatan mag-business? We cannot make any conclusion on the ano po. Basta kung ano lang po yung binasa ninyo, we can confirm na yun po yung nakalagay sa SALN nila, Your Honor. We know the answer of Attorney Bato. Okay. Madam Chair, manifestation. Ito naman kasing si Barbers, ina-hot seat niya pati yung mga taga-ombudsman, pambihira. Yes, you may proceed. Sana po ay merong maipakita sana sa atin kung ano ang importansya o reason ng pagdami ng mga interest sa mga negosyo ng mag-asawa. Ang dahilan ng pagdami ng kanilang business para hindi sila magnakaw. Ang dahilan ng pagdami ng kanilang business para makuha nila sa legal yung pera na ilalagay nila sa SALN nila. Ang dami ng kanilang business, isang katibayan na yung ipinapakain nila doon sa mga anak nila galing sa illegal at hindi sa illegal. Okay, madam, naiintindihan mo? Kung di mo naiintindihan, tanggalin mo na yung pink mong lipstick. Nangya ka. Awang Duterte Carpio. Like paglaki ng kanilang income, net worth at halaga ng kanilang yaman. Anyway, that's all, Madam Chair. Yun lang pala sasabihin mo. Akala ko pa naman meron ka na-discover. Na konektado sila sa pogo, konektado sila sa droga, konektado sila kung saan-saan. Akala ko pa naman contractor na sila ng flood control project. Pambihira. Wala palang konektado sa gobyerno sa mga business ng mga kasawang Carpio Duterte. Palakpakan! Ibig sabihin, ang paglobo ng kanilang net worth hindi dahil sa flood control project, extortion, pagnanakaw o sa kung anong kadahilanan pa man. Legal business ang dahilan ng paglaki ng kanilang net worth sa SALN ni VP Sara. Maliwanag ho sa sikat ng araw. Wala pa rin ho silang matibay na ipupukol dito kay VP Sara mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Mapasalin, Madriaga, puro basura. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. I-share nyo po itong video na to. Mahal natin Pilipinas.